Sigaw ng hustisya, horror, true story inspired. Dear H. Lahat ng pangalan, lugar at pagkakakilanlan ay bahagyang pinalitan. Anumang pagkakahawig sa ibang kwento na narinig mo ay hindi sinasadya. Kung hindi ka taga dito sa Junuan, iisipin mong nasa ibang mundo ka napadpad. Nasa gitna kami ng kabundukan, liblib at tahimik, pero ang katahimikang iyon ay may halong lamig na bumabara sa buto. Ang mga bahay dito ay magkakalayo, puro kahoy at kawayan, at ang mga daan ay puro putik kapag umuulan, bato at alikabok naman kapag mainit. Wala pang semento sa karamihan ng lugar. Iba-iba ang tribo at lahi na nakatira dito, may mga Ilocano, Igorot at iba pang katutubo. Magkakaiba man kami ng wika at kultura, iisa lang ang takot na bumabalot sa aming lahat, lalo na tuwing sumasapit ang dapit hapon sa aming paaralan. Dumating si Teacher Ashley mga 2 taon na ang nakaraan. Volunteer teacher siya galing sa malayong lugar. Napakaganda niya, maputi at laging nakangiti. Para siyang anghel na bumaba mula sa langit para turuan kaming mga batang bundok. Iba siya sa ibang guro dahil kahit mahirap ang buhay dito at malayo sa pamilya niya, hindi siya nagrereklamo. Mahal na mahal niya ang mga estudyante niya at handang-handa siyang magtiis para lang matuto kami. Pero ang hindi namin alam, sa likod ng mga ngiting iyon, may itinatago siyang takot. May mga mata na nakatingin sa kanya na hindi dapat tinitingnan, mga mata ng halimaw na nagpapanggap na tao. Isang gabi, nawala si Teacher Ashley. Hindi pumasok kinabukasan at sa mga sumunod na araw. Akala namin umuwi lang siya sa probinsya niya o may emergency. Pero lumipas ang linggo, buwan, wala pa rin siya. Hanggang sa may nakakita sa likod ng paaralan, malapit sa matandang gusali. Natagpuan siya. Walang buhay. Ang sakit isipin. Ang babaeng nagbigay saya at pag-asa sa amin, natagpuang wala ng hininga. At ang pinakamasakit, wala man lang siyang kabaong. Wala man lang dasal o basbas ng pari bago siya ilibing sa lupang hindi man lang niya pag-aari. Para lang siyang basura na itinapon at kinatam ng lupa. Nalaman namin kalaunan ang katotohanan, nilapastangan siya. Ginahasa at pinatay ng mga taong dapat sana ay nagbabantay sa amin. 3 sa kanila ang nahuli at nakulong, pero may isa ang pinuno, ang may sala, ang mayayaman at maimpluwensya sa lugar na nanatiling malaya. Humuhinga ng malaya habang ang kaluluwa ni Teacher Ashley ay hindi matahimik. Mula noon, nagsimula na ang mga kababalaghan. Yung room na madalas puntahan ni Teacher Ashley, ginawa na lang storage room. Doon tinatambak ang mga sirang upuan, sirang blackboard, at mga lumang gamit. Pero simula noong mailibing siya, iba na ang pakiramdam paglapit mo doon. Sobrang lamig. Kahit tanghaling tapat at mainit ang araw, pagdating mo sa tapat ng pinong-pinong pinto, parang may hangin na yumayakap sa iyo na parang yelo. Maraming kwento ang mga bata. May nakakita raw ng babaeng nakasuot ng puting bestida na naglalakad sa hallway kapag uwian na. May naririnig daw na humihikbi, umiiyak ng mahina tapos biglang tatahimik. May mga nakakita rin daw na anino sa bintana, kahit alam nilang sarado ito at walang tao sa loob. Pero ako, si Alwin, hindi ako naniwala agad. Hanggang sa nangyari na sa taong pinakamamahal ko. Si Darlene ang best friend ko. Magkaklase kami simula pa noong elementary. Siya yung tipo ng babae na masayahin, mahina ang boses, at mahinhin. Hindi siya takot kahit saan, o kaya naman ay akala namin hindi siya takot. Isang hapon, nagkasama sila ng ibang kaklase sa pagliligpit ng gamit malapit sa storage room. Pinapasok sila ng teacher para kumuha ng mga lumang libro. Habang naghahalungkat sila, biglang narinig ni Darlene ang tinig. Isang babaeng boses na parang galing sa ilalim ng lupa, bumubulong sa tenga niya. Tulungan mo ako eh. Lumingon si Darlene, wala namang tao. Akala niya imahinasyon lang niya. Pero nung akmang aalis na sila, biglang nanlaki ang mga mata ni Darlene. Namutla siya ng sobra. Parang may kung anong puwersa na tumusok sa dibdib niya at pumasok sa katawan niya. Bigla siyang napahawak sa ulo at napaluhod sa sahig. Darlene! Ayos ka lang, sigaw ko nang makita ko siya mula sa malayo. Tumakbo ako papunta sa kanya pero parang may harang na hindi ko maaninag. Hindi siya sumasagot. Nanginginig ang buong katawan niya. Yung mga kamay niya, nanlilisik ang mga kuko at namumuti sa higpit ng kapit sa sahig. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Hindi yung tingin ni Darlene. Yung mata niya, naging itim na itim sa ilalim, at puno ng galit at sakit na hindi mo maipaliwanag.
Ah! Isang sigaw na hindi pang tao. Napakalakas, dumagundong sa buong school at yumanig sa mga dingding. Parang pinagsama-samang sigaw ng libo-libong taong nasaktan at inapi. Bigla siyang tumayo at nagsimulang magwala. Sobrang lakas niya. Apat kaming lalaki ang kumapit sa kanya para pigilan, pero parang pader o bakal ang itinutulak namin. Hindi namin siya magalaw. Ang bigat-bigat niya, tapos ang lakas ng hatak, parang may hindi nakikitang puwersa na tumutulong sa kanya para makawala. Huwag niyo akong hawakan. Layuan niyo ako, sigaw niya. Pero hindi boses ni Darlene iyon. Malalim, garalgal, at may halong ibang lengguwahe, mga wikang luma, mga wikang hindi namin maintindihan, mga bulong ng mga namatay na. Nasasaktan yay. Bakit niyo lay ginanito? Bakit niyo pinabayaan? Sigaw niya habang umiiyak at tumatawa ng sabay. Ang tunog ay nakakakilabot, parang pinaghalong boses ng maraming tao sa iisang lalamunan. Hustisya! Gustuin ang hustisya! Nanginginig ako sa takot. Alam naming lahat hindi na si Darlene ang nagsasalita. Si Teacher Ashley. Siya ang nasa loob ng katawan ng kaibigan ko. Siya ang gumagalaw dito. Nakahiga si Darlene sa sahig, pilit pa ring pinipigilan namin kahit ubos na kami sa lakas. Ang pawis niya malamig na parang yelo. Ang balat niya nangingitim sa mga parte at parang may mga ugat na lumalabas na hindi naman dapat ganon. Tapos, biglang humina ang boses niya, naging malumanay pero puno ng hapdi at sakit na tumatarak sa puso mo. Alwin anak mga bata. Tawag niya sa amin gamit ang boses ni Teacher Ashley. Hindi ako makaalis dito. Ang bigat-bigat sa dibdib ko. Masakit pa rin sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Nilapastangan nila ako. Ginawa akong laruan tapos itinapon na parang basura. Teacher Ashley, nauutal kong tanong habang naiiyak sa takot. Kami po tutulungan ka namin. Ano po ang kailangan nyo? Tumingin siya sa akin, at nakita ko ang luha na dumaloy mula sa mata ni Darlene pero alam namin siya ang umiiyak. Inilibing nila ako na parang aso. Walang dasal. Walang basbas. Puro laman at balat lang ang ibinaon nila sa basang lupa. Gusto ko nang sumama sa liwanag pero hindi pwede. Hinihila ako pababa ng sakit at galit. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ko. Sino po ba ang kailangan nyo, ma'am? Tanong ng isa naming guro na dumating na at nakikinig na rin, takot at nanginginig din. Biglang nanigas ang katawan ni Darlene. Tumayo siya ng tuwid kahit walang sumusuporta sa kanya. Ang mata niya tumingin ng matalim sa direksyon ng bayan kung saan nakatira ang taong may sala. Yung isa. Yung puno. Hindi nahuli. Siya Benny umayos ng lahat. Siya Benny nagpatay. Siya Benny nagutom si karumal-dumal. Habang buhay siya, hindi day matahimik. Habang nasa kalayaan siya, dito lang yay, naghihirap si dilim. Sigaw na sigaw siya, at ang boses niya ay parang kulog na dumadagundong. Hustisya! Ibigay niyo akin yan na hustisya. Kayo na lang on ibesre. Huwag niyong hayaan mawala gani katotohanan. Huwag niyong hayaang manalo gani masama. Sabi niya, hindi lang katawan ang sinira nila, pati ang dangal at pagkatao niya. At ang pinakamasakit, yung mga dapat gumawa ng tama at magbigay proteksyon, sila pa ang lumabag sa batas at gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ilang oras din bago nawala ang puwersa sa katawan ni Darlene. Nang sa wakas ay humupa ang lahat, bumagsak siya at nawalan ng malay. Parang piniga ang lakas niya at ang buong buhay niya sa loob ng ilang oras. Nang magising siya kinabukasan sa klinik, wala siyang maalala. Wala siyang idea na sumigaw siya, na nagwala siya, at na nagsalita siya ng ibang boses. Pero kami-kaming mga nakakita at nakarinig hinding-hindi namin makakalimutan. Mula noon, bawat pagdaan namin sa storage room, hindi na kami tumitingin sa salamin o sa butas ng pinto. Alam naming nandoon pa rin siya. Nakatayo, naghihintay, nagmamasid. Minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, maririnig mo pa rin ang hikbi. Yung tunog ng isang babaeng nasasaktan ng sobra. At minsan, kapag mahangin at humahangin sa mga bintana, parang may bumubulong sa hangin. Hustisya, kailangan ko pa rin ng hustisya. Si Teacher Ashley, hindi naman masamang multo. Hindi siya nananakit ng walang dahilan. Ang ginagawa niya ay paalala. Paalala na kahit mamatay ang tao, ang katotohanan ay hindi namamatay. Ang kasalanan may kapalit.
At ang hustisya, kahit gaano katagal, kahit gaano kalayo, ay dapat na maibigay. Hanggat nandoon pa ang taong may sala, mananatili ang katahimikan na nakakakilabot sa Junuan High School. Mananatili siyang nakabantay, nanonood, at hihintayin ang araw na masasabi niyang, tapos na. Pwede na akong umalis. Pero hanggang ngayon naghihintay pa rin siya. At ako, si Alwin, kasama si Darlene, pangako namin hindi namin siya pababayaan. Dahil sa dulo ng lahat, siya ang gurong nagbigay ng kaalaman at pag-asa sa amin, at ngayon siya naman ang humihingi ng katarungan para sa sarili niya. Ngayon kung nagustuhan niyo yung aking kwento, please like and share, and follow na din sa aking Facebook page. Paalam!